Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isang taga-subaybay. Lahat ng pangalan, lugar at detalye ay binago upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Anumang pagkakahawig sa totoong buhay ay hindi sinasadya, o baka sadyang hindi lang natin alam kung alin ang kahatang-isip at alin ang hindi. Magandang gabi, Kuya Jovi. Ako si Isabel at hindi ako ang pangunahing tauhan sa kwentong ito. Hindi ako sinaniban, hindi ako kinagat at wala akong tinakasan. Pero ako ang nakakita sa lahat. Ako ang nakapansin bago pa magsimula ang sumpa. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinsan kong si Aying. Pareho kaming mula sa Capiz, pero noong 2018, sabay kaming lumuwas sa Maynila para makahanap ng trabaho. Nakikitira kami noon sa isang maliit na apartment sa Santa Cruz. At sa araw-araw naming paglalakad, madalas kaming napapadaan sa isang ukay-ukay sa may Bambang. Walang pangalan ang shop. Ang alam lang ng mga tao ay tinatawag itong Chimera. Nasa pagitan ito ng isang junk shop at isang karinderya. Sa labas, mukhang hindi bukas, pero tuwing dapit hapon, unti-unting bumubukas ang kahoy nitong pinto. Walang music, walang bantay sa labas, pero may mga parokyanong tahimik na pumapasok. Para bang alam nila kung kailan at saan pwedeng pumasok. Isang araw, nadaanan namin ito. Ako'y may inatupag na tawag, pero si Aying ay tumigil sa tapat ng shop. Nakatitig siya sa isang trench coat na nakasabit sa manikin malapit sa pinto. Parang tinatawag siya. Hindi ko agad pinansin. Pero nung gabing yon, pag-uwi niya, dala-dala na niya ang coat. Sabi niya, binili niya ito sa halagang 150 pesos. Naka-discount daw. At alam mo yung weird? Parang sobrang saya niya. Pero hindi excitement ang nakita ko sa mata niya, kundi pagkalma. Para bang may pumuno sa kanya. Kinabukasan, suot-suot niya na agad ang coat. Nakakatuwa pa noong una. Nagmukha siyang sosyal. Pero napansin ko, masyado siyang attached dito. Kahit mainit, suot niya. Kapag hinuhubad, pinabalot niya ng tela, parang relihiyoso. Mas lumala pa ng makailang beses siyang magising sa gabi. Pawis na pawis, pero may ngiti sa labi. Parang masaya siya sa panaginip. Pero pag tinatanong ko, anong napanaginipan mo? Tahimik lang siya. At minsan, may tulo ng dugo sa gilid ng bibig niya. Akala ko may sakit siya. Hanggang isang gabi, nakita ko siyang nakaharap sa salamin, suot ang trench coat at humahagik-hik mag-isa. Tila ba may kinakausap siya, pero wala namang tao. Araw ng Huwebes, umulan ng malakas. Umuwi si Aying nang basa ang laylayan ng coat. Pero hindi ulan ng amoy. May halong dugo. Hindi niya ako pinansin nang tanungin ko kung saan siya galing. Kinabukasan, may poster sa poste. Nawawala si Mang Carding, huling nakita sa Bambang. Hindi ako naniniwala sa aswang. Pero si Aying, parang siya mismo ang nagiging isa. Naalarma ako, kaya pinuntahan ko ang ukay sa Bambang. Pagpasok ko, ang babaeng naroon. Payat, luma ang saya, matulis ang mga mata. Nagpakilala bilang Aling Mira. Tahimik ang tindahan, pero parang may mga matang nakatingin mula sa mga istante. Hinahanap mo ang pinsan mong si Aying, sabi niya agad. Hindi ko pa siya sinasabi. Masaya siyang kasama niya na ang gutom. Nagulat ako. Anong gutom? Tanong ko.
Ngumiti siya. Hindi lahat ng gutom ay sa tiyan. Sinubukan kong tanungin pa siya, pero tinuro niya lang ang trench coat na ibinenta. Sabi niya, hindi niya ito binili, tinanggap niya ito. Kaya siya na ang tagapagdala ngayon. Lumamig ang paligid. Parang naririnig ko ang daing sa likod ng kurtinang humahati sa tindahan. Mga tinig. Parang iyak ng sanggol. O lagaslas ng hiningang huling-huli. Pag-uwi ko, hindi ko naabutan si Aying. Iniwan niya lang ang trench coat sa lamesa, nakabalot sa itim na tela. Para akong hinihila nitong buksan ito. Gusto kong sunugin pero kinakabahan ako. Tumulo ang isang patak ng dugo mula sa ilalim. Kinabukasan, dumiretso ako sa barangay, pero wala na si Aying sa records. Wala ring ukay-ukay sa bambang. Ang lote raw na tinutukoy ko ay bakanting lote mula pa 1996. Isang buwan ang lumipas. Sa may Karyedo, may ukay-ukay na bagong bukas. Nadaanan ko ito habang pauwi. Mula sa loob ng salamin, nakita ko si Aying. Hindi siya tumanda. Suot niya pa rin ang trench coat. Nakangiti siya, pero ang ngiti ay hindi kanya. Parang sinasaniban siya ng libo-libong muka. Bigla siyang tumingin diretso sa akin at bumulong. Ikaw ang sumunod, di ba? Bawat ukay-ukay ay pwedeng maging pintuan. Hindi lahat ng damit ay napupunta sa ukay dahil hindi na kailangan. May mga kasamang kaluluwa. May mga kasamang gutom. At kung tinawag ka ng isa sa mga ito, huwag mong sagutin dahil ang sumunod kay Aying ay ako. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.